Posting in 3, 2, 1. Posting in... Hindi, para sabihin mo kapag streaming na kasi posting is iba, di ba? Pag streaming na tayo, go. Kapatugtog ako agad after 5 seconds. Ayan na. Alright, we are streaming. Posting is iba, di ba? We are now online. Na tayo, go. So we are now online. Okay, so... Kapatugtog ako agad after 5 seconds. 5, ayan na. 4, 3, 2, 1, intro, roll. 4. Hello, comrades! Welcome po sa isa na namang episode ng Kwentong Walang Kwenta. By the way, ako ang host nyo as usual, si Comrade Jopeth23 at kasama ko ang aking dalawang alipores dito. At una nating tawagin yung aking alipores mula sa Timog, mula sa lungsod ng ating Pangulo, mula sa Davao City, si Drakir here. Drakir, pakilala. What is up world? Drakir here, and today, ito na naman kami sa kalokohan namin ngayon, episode 3 ng KWK Podcast. Ang title po nito, 3 Guys, 1 Doc. 3 guys, 1 doc. Mukhang porn ng datingan niya, pero hindi po siya porn. Okay? Pero, okay. Well, medyo may pagka-porn, pero we'll get there later. Okay. So, at ang isa ko naman nating alipores dito mula sa NCR at ang ating resident musician / deputy manager sa call center, si Hadouken TV. Hadouken! So, hey, what's up? This is Hadouken TV and welcome to our 3rd episode ng aming podcast na pinamagatang Itanong Mo kay Doc. Itanong mo kay Doc. Itanong mo kay Doc / ano ba yan? Kay Doc. Itanong mo. Itanong mo kay Doc. What? Itanong mo kay Doc. Okay. Well, anyway. So, paulit-ulit na nating napapangkit yung pangalan ni Doc dito. Where are my manners? Hindi ko siya napapakilala. Okay, so dahil ako ang nag-invite kay Doc dito, ako ang magpapakilala sa kanya. I'll do the honors. Yes. So, ito si Doc Tess ay nakilala ko yan dahil member kami ng isang isang atheist org. Atheist, yun yung prutas na may bukol-bukol, di ba? Yung 80s, di ba yun? Hindi. So, shout out po kay Tito Rick kung sino man po si Tito Rick. Shout out sa'yo, Tito Rick. Okay. Kay Tito Rick at saka yung kanyang misis, si Nizi. Kay Tita Nizi. Tita na malamang nanonood ng podcast na ito. So, yun nga. Ito si Doc is kasama namin to sa atheist group dati at maging mabuting kaibigan na rin. So, medyo matagal-tagal na rin tayong magkakasama. Tayo nila Mark, nila Tito Rick and such. So, yeah, na-miss ko na rin kayo. Tagal na natin din nagkita, Tess, di ba? Meow talks. Oo nga, yung mga meow talks natin noon. Anyway, ito po si Doc. Ito po ang ating guest ngayon ay emergency medical officer sa VRP or ano ba yung VRP? Sa may Boni, ano pangalan? What does VRP stands for uli? Yung sa may Boni. Victor Potenciano Medical Center. Pero yung medical officer ako sa Mandaluyong Medical Center yun. Okay. So, napaghalo ko. Sorry. Yun. Kasi I'm a government physician. Wow, you're some sort of a government physician, you know. Yes. That is so very awesome, you know. Okay. Yeah, kaya ganun yung titles, medical officer, kasi sa government. Kasi sa government. Yeah, sa government. You know, sa government, you know. It's so freaking awesome, you know. Okay, so yun nga.
So yun nga, siya ay nagtatrabaho so yun na lang, parang pinaka-general na term. Siya ay nagtatrabaho sa VRP, Vitaliano Potenciano, whatever hospital sa may Kaya siya may acronym. sa Kasi ang haba ng VRP. pangalan. Yun nga, basta yung hospital sa may Boni, at the same time siya ay medical officer sa Mandaluyong Medical Center. Please welcome Dr. Tess Termulo. Palakpak naman! Yay! Palakpakan. Hello. So Tess, maraming salamat sa pagpayag mo na mag-guest dito sa aming podcast. Alam ko, pero sigurado ka pa talaga sa decision mo mag-guest dito kasi baka ma-stain yung professional na reputation mo. Wala, buti na lang, voice. Voice, oo. Yun, buti na lang voice no? Kasi medyo talagang I'll be upfront, madudungisan talaga reputasyon mo dito. So, obvious naman sa pangalan ng podcast. 3 guys, 1 doc, di ba? Parang bukakin dating. Sorry. Grabe. Hindi. I've been on the internet for so long, para alam ko na yan, pero I didn't watch. Better not to, okay? Kasi better not watch. It's never too late. It's never too late. It's never too late. Wag na lang. Oo nga eh. Well, anyway. The reason kaya in-invite natin ngayon si Doc Tess sa ating podcast, sa ating show ngayon is para magpaabot ng mga katanungan at magbigay ng advice magbigay ng medical advice sa atin, at the same time para kasi alam natin karamihan ng mga viewers dito at karamihan ng mga likers dito sa ating podcast is either mga call center agents or working from home. Katulad ko, I'm working from home, and si Drakir here is working from home din, tama? Yes, tama. So you gotta be work. Olas yung Work. Stamina. Iba na yan. Anyways, at the same time, ito naman si si Hadouken TV pala is... Sino si Will? Si Will Dasovich po yun. Si Will Lakir, paki-check lang yung feed natin sa Facebook kasi nagsa-something went wrong siya kanina pa. Hindi, okay sa akin. Maganda dito. Maganda yung dating sa akin. Okay sa akin. Okay, good. Okay, naka-monitor ako dito. Anyway, yun nga, magtatanong tayo ng mga concerns, mga tanong or mga medical questions about the health concerns na kinaharap ng mga hindi lamang mga call center agents, kundi mga working from home and general questions as well. All right. So, Doc Tess, can you please tell us a little background about yourself? Can you make us a little self-introduction? Kasi ako na lang yata nagsasalita. Well, na-mention mo na kanina, I work as a physician. I'm also, sort of a blogger. I used to be active since 2007, pero lately medyo low lang ako ng konti. But I have a new blog, more of a personal rant type na blog. Yan, yung Amuta na Table 9. Yun lang po. Nakikita nyo sa description down below yung link. Yep, medyo low lang ako sa mga political and social. Well, knowing you, Tess, napaka-political mong when it comes to political, very very vocal ka sa mga political na thingies, right? Right? So, yeah, try to tone it down at least for now. Mahirap na, baka matukam. baka sabihin ng laban. Baka sabihin nila ng laban. Nako, mahirap yan, Tess. Mahirap. Okay. So anyway, so salamat sa iyong maikling introduction. All right. So anyway, Tess, let's go to our main part, which is asking medical advice. So, yeah, tulad nga na sabi ko kanina, karamihan dito sa mga viewers natin is either working from home or mga call center agents o mga self-employed online businessmen, whatever. So, so magsimula tayo sa mga call center agent. Dahil ako, galing din ako sa call center. Ikaw, Drakir, galing ka sa call center? Well, hindi ako nag-call center.
for like 2 weeks, tapos umalis ako kasi may ibang kumuha sa akin na work, which is a field. And then, well, for the past 3 years, home-based na ako. Okay. Ikaw, Will, ilang taon ka na dyan sa center mo? Mga 4 na taon na lampas. Mga 5 taon na. Maglilimang taon na. Okay. Not bad. Okay, and yan ba yung kaisa-isa mong center or medyo hopper ka din? Hindi naman sa hopper. Nagsimula ako sa SPI, sales account, and then lumipat ako dito sa Concentrix. So, ayun. Dito nagkaroon ng career growth kaya nagstay ako matagal. Okay. So nagkaroon ng career growth. So diyan ka nagtagal. At ngayon ay ikaw ay manager na? TL ka na? DM. DM? Ano yung DM? Dirty man? Kamote. Parang siya, in between manager and supervisor. So level 2 siya. Dapat hindi ko din disclose yan. Ay, wala na. Yun na. Pasensya ka, na-disclose na eh. Kasi malalaman nila. Ayan na eh. Masisira ang ating reputasyones. Pasensya ka, na-disclose na natin eh. Bale, ito nga doktor eh. Oo. Nako, mukhang may tatawag, kinabukasan tatawag ang PRC kay kay Tess no? Okay. Kakalabas ko lang sa ABS-CBN eh. Ay, by the way guys, si Tess pala nasa ABS-CBN a few days ago. Ganyan. Kasi, Tuesday, midnight. Yeah, mga around 1 a.m. Mission Possible. Nagsa-upload ka namin, Dok? Di ba alam may part 2 pa So, tayo next week may part 2. Nung isang araw naman, nandun ako sa GMA. Kaya lang, dumaan lang dun yung bus. Okay. Yan ka na naman. Hatu. Oo nga eh. Okay. So anyway, Humahadukin no. Okay, going back to our main topic. Okay. So Tess, malamang may topic pala tayo. Oo, may topic tayo. Kahit walang kwenta tong kwentuhan na to, may topic to. May topic tayo, believe it or not. Anyway, Tess, tagal-tagal mo na malamang nasa VRP ka. So malamang malapit ka sa Boni and sa Mandaluyong and sa Ortigas. May mga call center dyan. What are the common health concerns of call center agents that you have encountered so far? Yung totoo or yung fake? Marami akong alam na fake. We know naman, very kasi stressful yung work na yan kasi time schedule, it's not permanent, and then the long hours, ganyan. So, yeah, like any other stressful work, usually they would consult for headache, diarrhea, epic yung diarrhea. Ay, epic yung diarrhea, yung excuse na yan. Meron naman totoo, merong fake. Like, hindi lang naman sa call center yan, dami naman. All corporate mga offices. Employees. Pero yun yung common yan. But then, meron din mga hypertensive even at a young age. Really? Diabetics. Really? Yes. True. Ako Mga nga. as young as like 25. 25? Hypertensive na? Seryoso? Hypertensive. Ano yun? Agent ko 22 pa lang. Ano yung hypertension na yun? Dala yun ng lifestyle nila or hereditary or combined? Combination of factors. May hereditary din and then the lifestyle. You know naman, lifestyle, the culture there pag call center. Lalo na kung single, yun. Okay, single. AIDS, HIV. Have you encountered so far? Yes, yan na, correlate lagi. Meron din, of course. Pero I don't think na it's really merong increase. People are more open about it. They know, they are conscious about it. They are aware of the disease, so they seek consult earlier. So it's not really na dumadami kasi yung iba sinasabi ay dumadami yung may ganong
disease, no? Kasi mas Pero mas madami lang I ang don't think so hindi siya Oo. dumadami siya in a sense na mas marami nang nagiging aware, mas maraming na kumukonsulta, mas maraming na earlier. detect. Okay. Yes, which is good kasi they could start with the medications earlier. So, mas maganda yon. Oo. Okay, I see. So, okay. So yun yung mga you should so far I think you have handled yung mga ganong kaso, yung mga may HIV, and usually and most of the time they would come from the BPO industry, yeah? Hindi ko sasabihin most, pero Not okay, I know. madami din. Madami din. Not most. Kasi when you say most, ibig sabihin parang majority coming from the BPO industry. Oo, kasi yun ang common. I don't have that day. Yun ang common na yun ang common na stereotype eh. Yun ang common na stereotype pag sabing, nasa call center ka, magkaka-AIDS ka dyan or papalitan kayo. Yung nanay ko dati nung sinabi ko na magko-call center ako, yan din yung sinabi sa akin na ano. Yan ang worry nila, no? Baka magkaano ka dyan na. Kasi uuwi naman ako eh. Kasi naman, syempre, yung open ka sa mga gimmick, di ba, sa ganyan. So, yung mga call center na lugar, maraming happy-happy. Introvert ako eh. Di ako marunong makipaghalubilo. Di nga, introvert. Introvert ako pero gusto ko makipagkaibigan sa Discord. Online. Ayaw makipagkaibigan kaya pala kasama kita na nag-i-scout ng mga scholar natin sa foundation natin. Sa foundation. Paaralin kita iha. Paaralin kita iha foundation. Mga kaibigan, yung donation drive ko. Mag-donate po kayo para sa aming pagpaaralin ka namin iha. Foundation. Papaaral na babae nun. Ay, Dol, ipasa ko sa iyo yung donation link. Yung donation. Ayun. Minimum is $1. Minimum is $1 donation link. Okay. Yun. Hindi kasi Tess, meron akong donation link doon sa live. Pag nagla-live stream ako sa YouTube Gaming, may donation link ako doon kasi parang halimbawa may natuwa sa antics ko na habang nag-i-stream, di ba? Sa YouTube channel mo? Oo, sa YouTube channel ko. Pag every time na nag-i-stream ako, may donation link doon. Ngayon may dagdag silang benefit pag nag-donate sila. May special effects sa lalabas yung pangalan nila. Halimbawa, Doc Tess. Ganon. Ganon, matifang ganon. Tapos may sasayaw-sayaw na corgi doon sa gitna. Dito seryoso, may sasayaw na corgi. May corgi na sumasayaw. Anyway, tapos kakanta si si Jopet. Ano kakantahin mo? Papuri sa Diyos. Anyway. Sample pa lang yan ha. Wala pang donation yan ha. Wala pang donation yun. Anyway, Tess, ayun, going back to our topic. Na medyo, ito nagpapatagal eh. Nalilihis tayo eh. Kung saan tayo napupunta eh. Anyway. Ang hilig nyo kasing namingis eh. Okay. Hey! Okay, so Tess, anong health advice na mabibigay mo sa mga call center agents? Is kasi yun nga, since nga napaka-sedentary ng kanilang lifestyle at usually ang kanilang dinadahilan is walang time para magano. So is there a way para to balance walang time? Yung walang time para mag-exercise. What? Akala ko walang time para mag-exercise. Just try to strike a life balance. Kasi imposible namang walang time yan. Kasi siguro madami din sa mga call centers, they are situated sa buildings na meron ding gym. Tama. In between break siguro, they could go there. Or kaya, some of the patients na I had, they try na to travel. Yan yung yan yung way nila to de-stress, to detox. They do travel. Kahit sa weekends, parang out of town, gano'n. Yun yung way na. Tsaka also yung, diba, nasa stereotype sa call centers yung after ng shift. Inuman. Morning. That's what they need to minimize. Tsaka, syempre, the food that they eat, siguro medyo lay low sa fast food type ng food.
Okay, so magbaon na lang, mas makatipid pa. Oh. May financial aspect pa. Oh, ba? Financial advice. Ba, ayos ka Two financial. birds with one stone. Oo, tama. May punto doon si Tess eh. Kasi naalala ko doon sa call sa center namin dati. May ano doon eh, may fitness first sa sa first floor. Sa inyo Will. I mean, Hadukan TV. May puta, wala talaga. Oy, Peter. Ayun si Peter Jan Flores eh. Ikaw talaga Will Mendoza eh, no? William Mendoza. Nagtatawagan na po. Oy, tumahimik ka. Richard Lido, tumahimik ka dyan. Oh, alam mo, hindi ko na kailangan kung titignan niyo ang pangalan ng channel ko, nandyan na yung pangalan ko. Kaya hindi na kailangan na sabihin pa. Miss Tess, may tanong ako, Miss Tess. Anong ibig sabihin ng LBM? Lagi kasing nakikita ko sa mga MedCert ng agents ko yun eh. Lisbaw. Akala ko lasing bago matulog. Pwede rin. Lasing bago matulog eh, no? Pero advice lang kung may magfo-forge ng magdo-doctor ng kanilang medical certificate, hindi namin ginagamit yung term na yon, okay? So don't use that. So hindi amoebiasis, ganon. Well, if you use that term, yung amoebiasis, dapat meron kang stool analysis kasi doon mo lang naman yun eh. Okay. Mga tips na yan, mga tips. Yan pala yung mga galawan. Pro tips, mga TC dyan, mga kaway-kaway sa mga ahente. Meron alam niyo na. May mga nanonood po tayo dito nagko-comment. Si John Chris Benson Habana. Nag-comment, no? Ano sabi? Oy, idol. Sino daw si idol? Sino pong idol nyo? Si April Boy? Hi, Jan. Shoutout sa'yo. Uy, pre, yung artist ng mamaya pa yung banda nakikinig, si M. Torres Macalinaw, siya yung composer ng song. Shoutout sa kanila sa February 19, 7 p.m. Tugtog daw sila sa Mang Rudy sa Yacal, Makati City. Okay. All right. Okay. So going back to sa ating topic, ayun, may mga plug, mga shameless advertisement is shameless, yun nga. Yeah, shameless promotion is shameless. Ayun nga, going back there. So yun nga, sa mga call center agent, we need to strike our work-life balance, 'di ba? Kailangan we still need to make time as much as possible make most of the APE, 'di ba? Kasi may mga iba akong ahente kilala mga takot sa APE eh. Ikaw Will, problema mo ba yung sa mga ahente mo? Hadukan TV. APE? Hindi ko naging annual physical exam. So, ang kadalasan mga takot dyan. Tanong ako sa inyo. Most of people naman yata nag-call center na rin? Am I right? Oo. Okay. Do you avail of that? Yung annual physical exam? Oo, required. Requirement sa amin eh. Mandatory. Save niyo yung rectal exam? Oo, yes. Bakit? Kasi na-rectal exam na ako eh. Hindi. It's part of the APE eh. Ako... Ano kasi yun, ang may mga nawi-wave dyan eh, it's like yung sa mga babae, kapag meron sila, nawi-wave yung stool, tsaka yung pupo, tsaka yung wiwi. Nawi-wave yun. Paano nawi-wave para sa lalaki? Sa babae. Ano yung sa lalaki nga? Ay, sa lalaki sa rectal. Narinig ko madalas, they wave yung part na yun of the APE. Why? Kasi meron naman kasi kaming card na pwede kaming pa-annual check-up rin or kahit nga monthly. On our own, yung kasi, sa mga Pag ano ka sa office ay hindi kasi parang hindi okay yung pakiramdam mo na nakatabing lang kasi yun dun sa sa may namin eh. So hindi secure yung pakiramdam mo, may CCTV pa. Parang test imaginein mo ganito lang yan Alam mo yung isang space doon sa cafeteria. Isang space lang doon sa cafeteria. Tapos, tinabingan lang ng green na kumot. Tapos, andun ka, tuwad. O, diba? Kamusta naman yun? Mabilis lang naman yun. Wala pang 1 minute yun. Ay, check yung tumbong mo. Ano yun? Hindi, pre. May lube yun. Nilalagyan naman ng lube yun, pre. Shoutout sa Titan Gel mo.
Ay, hindi. Ganito yan, Will. Gusto na ako dyan sa Titan Gel. Sige. Kwento ko sa'yo. I-search mo po yung Titan Gel. Huwag mo kwento, i-search mo lang. Oo, I-search ko. Tapos tatanungin ka po namin kung totoo bang gumagana yung Titan Gel na yan. Yan. Hanapin ko nga. Okay, so yun nga, Tess. Ayun, so sa mga call center agents, yun nga, work-life balance, make most of the APE. Ngayon, sa amin namang mga work from home. Kasi ako, aminado ko, I could go on for like 2 or 3 weeks without going outside the house. Kasi hindi ko naman kailangan lumabas ng bahay. There's no need. The only time na lalabas ako ng bahay is para withdrawing yung sahod. And most of the time, wow. kailangan ko pa rin pumunta sa ATM. So, yun. Okay. So, ito isang problema ko na napapansin ko. CTS, sa aming mga call center agent at sa aming mga aming mga work from home, are we at risk in getting CTS? Or by the way, CTS before we bago niyo sagutin yung tanong, Miss Doc, pwede mo bang explain what is CTS? Carpal tunnel syndrome, kung pareho tayo na inisip, pero mas malamang yun. Carpal tunnel syndrome na common kasi yan for those people na whose work involved typing using the computer keyboard. So, tsaka yung those who write often, sulat, ganyan. Repetitive wrist movements. Repetitive wrist movement. Narinig mo yan, Will, ha? Tigil-tigilan mo. Bawas-bawasan mo na. Bawas-bawasan mo na. Nagtatrabaho. Hindi lang pala nagtatrabaho at nagtatype. Pero sa ibang bagay. Nagtatrabaho pa rin yun. Ay, nako. Si Jopet talaga nag-research pa ng CTS para ma-joke ngayon, no? Alam ko doon pupunta na to. Yun yung point niya. Ay, marami na rin nagtanong yan. CTS. So, it means kung araw-araw kami nagtatype, sa araw-araw ng ginawa ng Diyos, nagtatype, nagkiklik, shit like that. Kasi especially kami mga work from home is 12 hours a day kami. We could be working 12 hours a day. So it means we are more than 12 hours, sometimes more than 12 hours. YouTuber pa naman tayo. Especially mga YouTuber, yun, pagkatapos ng trabaho, magre-record ng video, tapos mag-e-edit, magre-render. So, so are you saying that we are at most risk getting So, pag single ka. Mas lalo na. Oo. Ay. Inaaraw-araw mo yan. Are you sure walang minor sa audience nyo? Ay nga pala, hindi ka nag-disclosure. Mag-disclosure ka ulit, Jopet. Utoy, kung nakikinig ka pa nito, matulog ka na. Mapapalo ka na ni nanay mo, ha? Utoy, tulog na. Utoy, tignan mo malaking SPG na sign, no? Makikita mo malaking laki SPG. May ibig sabihin ng SPG na yan, di ba? Si Peter Guapo, yun ang ibig sabihin ng SPG. Sobrang pangit, gagi. Diyos ko. Roast. Okay, so yun. Ayan, so going back sa CTS, kasi naro-roast na ako, di ba? So going back to the topic. Ayun. Okay. Mas masaya yung roast Tess naman, tulungan mo naman na ako dito. Naro-roast na ako Pero kasama ng kaibigan sa podcast sa kampihan ka. Kampihan kasi gusto niya rin ma-roast ka yan nga. Yun nga. Yan, sige, go. Yun nga. Anong magandang gawin or paraan or measures na pwede namin i-take para ma-prevent na magkaroon kami ng CTS? Actually, the best that you could do is to make sure na you're using the proper equipment. Like stress, no? Especially if you office yung mouse, tapos yung keyboard mo, dapat yung ergonomic yung keyboard. And there's an arrangement na specifically for people para medyo ma-minimize yung risk magkaroon ng CTS. Yung keyboard niya is may certain arrangement siya, parang medyo nakatagilid ng konti. Iba yung spread ng keyboard as compared dun sa regular standard keyboard. Yung sa mouse po ba effective ba pag gumamit ka ng boob ng madukikan niya sa natatanong ko, ninakaw mo yung joke ko, walang niya ka. Yun nga sinasabi.
Ano daw? Alam mo boob yung na mousepad. Yung Doc Tess, yung boob na mousepad, di ba? Boob rest tawag doon eh. I haven't seen one. Wala pa ako nakitang gano'n. Marami po yan sa CDR King. Ang dami. Basta yun na para siyang foam. Yun yung kailangan. Yan. Yun po, pero itsurang boobs. Sorry. Walang hiya, mga... Kasi parang hindi masyado naka-extend yung kamay pag naka-rest sa mouse. So kailangan... parang mas medyo pantay lang ng konti. Kaya hindi siya masyadong naka-bend, diba? Okay. Ano po bang ano ba yung, kasi to be honest, I don't know, ano bang nangyayari nakakaramdam ka ng ngalay? Yun, symptoms. Mga ba yung tendons mo? Yung carpal tunnel syndrome, kasi kaya tinawag na carpal tunnel, kasi naiipit yung ugat doon sa space na yon sa wrist. Yung carpal tunnel, or may mga certain nerves kasi that runs through that. So, usually, ang nararamdaman niyan, numbness, nagmamanhead, or parang may tumutusok-tusok, parang ngalay, na sometimes nasa daliri lang. Kasi kaya lang minsan pag grabe na, umaakyat na eh. Sometimes, they complain, meron na rin daw sa elbow. O ganon. Oh no. Pero tanong, assuming nagka-CTS ka na, how bad it could be? How it could get, How bad a CTS could get? Can it talagang totoo bang hindi mo na magagalaw yung wrist mo and then habang buhay ka na lang isang pwesto na lang na ganyan yung wrist mo? Hindi naman grabe naman contracture na yun. Pero usually kasi namamaga yung nerves eh. So, usually just give medications as yun nga, modification sa workplace, no? If malala talaga, hindi na-remove with medications, we refer to an orthopedic surgeon. Kasi they need to check yung bones sa wrist. Baka nandun na yung problem. So, they'll do something about it. So, I guess ang magbe-benefit sa advice nito para sa CTS is yung mga call center agents, mga work from home, at yung mga gamers, at yung mga single na rin. Doc? Ano ba yung mga first signs grabe na meron namang, ka ng CTS? Yun, nakakaramdam sila ng parang may tingling sensations. Yung mga una. Alam mo yan, it spreads. It spreads na meron sa wrist and then sometimes parang may ngalay na rin daw sa elbow yung iba. Hala siya. Ako medyo. So anong treatment doon talaga? Surgery lang talaga ang gamot doon, ang Lona. Pag mga severe, yun yung may surgery. Pero pag hindi naman, usually pag nag-rest, tapos medications, pain relievers, wala rin naman. Tapos pag na-improve na yung mga na-improve yung workplace environment, nag-i-improve din yung yung symptoms. Pero pag grabe na, yan yung surgery. Kasi ang alam ko sa surgery, pang lalaki lang yan, pre. Bakit? Yung sa babae kasi Ma'am Jerry. Ang daming kasama dito ni Tito Rick. Hello, Tito Rick. Ang daming kasama dito. Yes. Hello, Tito Rick. Tito Rick, kailangan sigurong mag-guest ka namin sa susunod. Magkakasundo-sundo tayo. By the way pala, meron tayong may phone-in question tayo dito mula sa Bukaki, Japan. Sikat na tayo. Meron tayong phone-in question from Japan. Bukaki galing Japan. Ganun ba talaga yun? Yan. So, pakilala ka, phone-in questioner or asker, whatever. Okay. Pakilala ka po. Hello po, Dr. Tess. May katanungan po ako. Ako nga po pala si Restituto Di Makulangan. Ang katanungan ko po, kalabaw po ay namatay, inuuod. Kapag ba ang uod namatay, kinakalabaw? Salamat po kung sasagot niyo po yung katanungan. Kailangan ko lang po talaga yung sagot kasi may exam po ako bukas eh. Akala ko ang tatanungin niya kung ang uod ba namatay, inuuod din. Kasi may nagtanong ganun ba? Plot twist, kinakalabaw din daw ba?
Walang hiya talaga to. Walang hiyang tanong yan. Pot naman eh. Kalokohan. Ano man? Doktor ng mga tao, hindi ako doktor ng hayop. Pero kung sasagutin ko yung tanong mo, wala pa ako nakitang By the way, Sir Potts, meron ka pa isang question dito. Natawa talaga ako eh. Ano ba yung isang question mo? Yung ano po ang pipiliin nyo? Mahal ka dahil kailangan ka o kailangan ka dahil mahal ka? Oy, test. Sakto yan. Sakto. Pag-ibig. After Valentine's Day, ha? Ako, ito. Okay. Ako, sa dali. Test, medyo akmang-akma sa'yo yung tanong na yan, na. Ano sa tingin mo? Pwede ba meow talk na lang? Bakit merong usapang pag-ibig dito? Ano nga ulit yun? Kasi pa pinag-uusapan yung mga... Kasama po di po ang puso sa parte ng katawan. So, dapat po, ganun po yun, di po ba? Sorry kasi ang love wala naman sa heart eh. It's nasa hypothalamus naman. Oy, nako. Scientific answer. Dinaan. Tayo dyan. Pero, so pakisagot po yung tanong. Nauna. yung caller natin. Hayako. Hayako yan. Yamete kudasai. Hayako. Ano ulit yun? Repeat again. Kasi doktora, siguro ang sinasabi niya kasi is yun, yung parte ng katawan mo is may kinalaman din sa pag-ibig mo. Yun ng UTI, di ba? Sakit din sa puso yun eh. Umibig puson tapos inyuan. Puson. Lasang joke. Tapos iniwan, walang yan. Lasang joke. Ay, Tito Rick. Tito Rick joke. Anyway, yun nga. So, ulitin ko yung tanong ni Potpot. Ni Boy Bukake dito, galing from Osaka. Sige. Ayun. Ano ba daw ang mas masakit? Yung iniwang, ano yan? Puta, nalimutan ko na din. Ano ba yun? Wala tuloy. Ano yung mas pipiliin mo? Nakalimutan na rin yung question. Mahal ka dahil kailangan ka o kailangan ka dahil mahal ka? Yun. From an rational standpoint, what do you think? Syempre yung kailangan dahil mahal ka. Bakit? Bakit naman, Tess? Kasi kung yung mahal ka dahil may kailangan sa'yo, mangungutang lang yun eh. Baka may experience siya. Lalaglag ka na ba? Test. Boxing. Friends tayo Sige, friends tayo. Ay, mukhang ano to. After party nito, may magandang Oo nga eh. Gusto niya mas maganda, may beer eh. Oo nga eh. Anyway, yun nga eh. So, asa ba si Senpai? Ay, hindi offline si Senpai. Hi. Sorry. Tito Pedro. So, sa mga hindi po nakakilala dun sa caller namin, siya po si Pot Squared sa YouTube. Isa po sa mga matitinding kasama namin sa YouTube. Pagkasama niyo po siya, hindi kayo matatakot pumunta ng Gobat. Pagkasama niyo si Pot Supo. Sa Gobat, di kami matatakot. Kasama niyo si Pot Soup. Masyado kayong tit sa ano ko. Kayo talaga. Gusto namin yun. Tignan mo. Sir Pons, meron pang tanong isa pa eh, di ba? Yung kanina. Pasensya na po kayo, medyo curious po ako. Ang huling tanong ko po, kapag kumakain po ng vegetable, vegetarian ang tawag. Kapag kumain po ba ng humanitarian? Anak ng... medyo old school na yung joke na yan, ha? Pero natawa pa rin ako. Kasi i-joke ko mamaya yan, naunahan ako. Humanitarian yung tawag dun eh. Humanitarian. Walang hiyang joke yan, So maraming salamat po sa tanong mo, Sir Potts.
So, meron matanda yun eh. Medyo panahon pa ni Tito Vic and Joey yun eh. Yung joke na, yung tanong na yun eh. Huwag na natin pag-usapan, mapaghahalata ang edad. Okay na yun. ang na. So, lakiin, sumaskidot, moko. Yun nga eh. Sus ko, mga panahon pa. Meron ba tayong last question kay Doktora bago tayo meron ako sa unang segment? Last question. Si Jope Tuti na lang eh. Ako may tanong ako. Kasi ako pag nagtatrabaho ako, Dok, nakahiga ako usually. Nakaslanting yung katawan ko. Tapos ano ka ba? Hosto ka ba? Nakahiga ka? Kasi narinig ko kasi na mas okay daw kapag nagko-computer ka or nagtatrabaho ka na nakatayo kaysa sa nakaupo. Pero kasi, di naman ako pwedeng nakatayo kasi ang baba ng computer ko, so, usually, ang ginagawa for 8 hours straight, minsan, nakahiga ako na nakaslanting. Parang yung mga upuan nasa beach, yung mga ganon. Ang sarap ng trabaho mo, pang tamad, pre. Oo, pwede nga ako matulog, pre. Promise. Pero ganun yung may masamang epekto po ba yun pag prolonged na ganun yung ginagawa? Kahit na anong position yan, masama pagka like straight. So, kailangan magpapalit-palit ka rin ng posisyon. Kahit anong position. Mag-missionary ka naman. Mag-missionary ka naman sa susunod. Alam ko na talaga yun yung papunta na dyan sa usapang yun eh. Pag sinawing posisyon eh. Ay, wala ko iniisip pa. Masasabi ko lang nakadapa. Oy. May iba na posisyon, oo. So, ibig sabihin nakapagod kasi. Nakapagod kasi yung isang posisyon lang. Oo. Alam mo, like every 2 hours you move, tapos iba ka ng posisyon, ganyan. Kung sabi mo nga diba, nangangawit ka na nakaupo, di try mo, tayo ka muna, then you walk around. Wala. Oo. Yeah, so, subukan mo, di ba? Ibahin mo yung posisyon, mas masarap yung pakiramdam ng katawan mo. Oo, syempre. Syempre. Kasi ang tamad naman nun, yung nakaslouch ka lang. Nakaganoon talaga ako. Ano po ang ang tama? Ang tamad pag nakaslouch ka. Iba yung nadinig ko eh. Ay, nako. Anyway, so I think that's maraming salamat Doc Tess sa yung medical advice lalo na sa ating phone in question mula sa Osaka, Japan. Ganyan. Layo ng narating ah. Oo, ganun kalayo na ang naabot nito. At by the way, bago tayo pumunta sa ating featured artist of the night, gusto ko pala magpasalamat sa Discord for hosting this podcast. At paulit-ulit ko na pangatlong episode ko na utang na loob Discord. Sponsoran nyo naman na yung gaming chair ko kasi maawa naman kayo sa upuan ko. Ito monoblock ko. Ipapakita ka uli. Ayan yan pipichuging monoblock lang. Diba? So, oo, diba? So, yun nga eh. So, hindi ergonomic yan. Hindi nga ergonomic. Puta, 8 oras ako nakaupo sa monoblock na to. Kailangan, so, yun nga eh. Nagmamakaawa ako sa sa Discord. Sponsoran nyo naman yung aming monoblock. Ang aming gaming chair. Okay? Okay. One thing more, fina-finalize na nga pala namin ng Techni Agent Philippines yung agreement natin sa mga discounts na makuha nila sa mga mga items na ibibigay sa atin ni Techni Agent Philippines. Today na na-approve sila ng SEC Philippines. So legal lahat 'yon, pati yung mga discounts na mabibigay natin sa mga listeners natin. So by next week may mga codes. May codes na tayo mabibigay by next week. So yun, Tess, narinig mo yun. So alam ko mahilig kang bumili ng mga kung ano-anong mga gadgets. So yun, so tune in ka next week, magmamimigay kami ng mga discount codes para sa inyo para magkakaroon ng mababawasan by matter 500 pesos, 400 pesos. Basta stay tuned lang. Marami kaming pag-giveaway dito. Tatalunin namin si Willie Revillame yung wawawin, putang ina ko na yun. Basura. Si Willie bigyan ng jacket, sa atin bigyan ng bus. Di ba? Bigyan ng bus. Bigyan ng digicam, di ba? Or kung maganda mo, naku, paaaralin ka namin. Lapit lang dito kay Gusto mong scholarship? Bigyan ng scholarship. Bigyan kang Scholarship. Okay. Anyway, so
So, Tess, maraming salamat. By the way, Tess, stay tuned lang dito sa Discord kasi hindi ka pa tapos sa amin. May susunod na May second part pa. May second part pa kami. Okay. Hinga lang ng konti, ano? Hinga lang ng konti. So, Hadouken TV, pakilala mo ang ating featured artist for this episode. Ayun nga, ang featured artist natin this episode ay isang malapit na kaibigan. Actually, nakikinig siya ngayon. Yung bandang The Okay Man, may tugtog sila sa Rudy's Yacal Street, Makati City, this coming February 19, starting 7 p.m. Sana makapunta kayo. Ito yung first single nila mula dun sa first album nila, ng compilation album. Pamagat nito is Kilig. Sana magustuhan nyo guys. Stay tuned. After this song, we'll be back. Dating kilig, di na maibabalik. Dating pinagsasaluan, ngayon pinagtatalunan. Wala nang pananabik, di na umiimik. Wala nang dating kilig, wala nang dating magmahal ang puso kong pagod nang magpatawad, di na magpapaawat. Dahil wala nang dating kilig, di na may babalik. Dating pinagsasaluan, ngayon pinagtatalunan. Wala pananabik, di na umiimik. Wala nang dating kilig, wala nang dating kilig. Ayaw ko nang lumuha, pagod nang magparaya. Hanggang dito na lang, ako'y magpapaalam. Dahil wala nang dating kilig, di na may babalik. Dating pinagsasaluan, ngayon pinagtatalunan. Wala nang pananabik, di na umiimik. Wala nang dating kilig, wala nang dating Piliting mang ibalik ang dati nating tamis, hindi na makakaya. Dahil wala nang dating kilig, di na may babalik. Dating pinagsasaluan, ngayon pinagtatalunan. Wala nang pananabik, di na umiimik. Wala nang dating kilig, wala nang dating kilig, di na may babalik. Dating pinagsasaluan, ngayon pinagtatalunan. Wala nang pananabik, di na umiimik. Wala nang dating kilig, wala nang dating kilig, wala nang dating kilig, wala nang dating Nice!
Wala na daw ang dating kilig. Diyos ko, ikaw, Tess, nandiyan pa ba ang kilig? Or pag umiihi ka na lang kinikilig? Kayo lang yung pinikilig. Ano mo na naman si Doc, Okay. Alright. Okay, so for our next portion, dahil kanina nag-post kami sa aming mga Facebook accounts ng mga Facebook profiles ng tanong na wala namang nagtanong, puro like. Like, tawa lang, tawa. Ikaw, Tess, may nag-reply sa'yo? Wala eh. Okay, so maglalaro na lang tayo ng dati nating laro mula sa ating pilot episode, which is Would You Rather. Okay, so let me explain the mechanics ng larong ito. Would You Rather is isang flash game, isang browser-based games na galing itch.com. Ang tanong nito is, may mga katanungan dito na would you rather, tas may dalawang choices doon, natural, pipili ka and you will try to rationalize or defend your answer. So, ready na ba kayong lahat? Ready Tess, na. ready. Si Hadouken nakamute pa rin. Si Hadouken, nasaan? Nakamute? Nagpupupu pa siya. Nagpapupo pa yata eh. Ayan na. Okay, so let's get ready. Ito yung unang tanong. Okay. Would you rather... Oy, background music naman. Okay. Would you... Yan, ganyang background music gusto mo? Yung matino naman. O yung pang... Yung pang malakasan. Nasa yung natin, yung porn music natin, yung 70s porn music natin. Ayan, ang DJ natin sa mga ganyan eh. Oo, kailangan mag-set ng mood yan, yung 70s porn music natin. Pang Tera Patrick, yung mga datingan. Oo, okay, yung mga tipong mga... Anyway, so, habang naghahanap tayo ng mga 70s porn music, ambient music, ito na yung unang tanong. Okay? Alright. Ito tanong. For 1 week, would you rather eat nothing but dog treats or eat nothing but cat food? Again, for 1 week, would you rather eat nothing but dog treats or eat nothing but cat food? Okay. Dog treats. Sige, unahin natin isa-isa. Okay. Unahin natin ating panauhin, di ba? Okay. So Doc Tess, ano sa'yo? Dog treats. Dog treats. Bakit dog treats? Kasi may mga biscuits naman na like normal biscuits. Dog treats. Oh. Kasi sa cat food. Oh. Hindi ba cat food ay parang corned beef loaf? I don't know, I haven't tried. Nasubukan mo ba? Hindi. Ako na-try ko yung dog biscuit ni Hamlet. Masarap. By the way, si Hamlet yung chow chow ni yung chow chow. Not chow chow, yung Shih Tzu. Sweet sauce mo. Sweet sauce siya. Yung Shih Tzu ba tsaka bulldog, pag pinagsama mo, anong tawag? Bullshit. Sheepdog. Grabe, kailangan i-guess niya talaga si Tito Rick dito. Grabe. Magkaka-jive yung mga jokes niyo eh. Mga dad jokes ba? Ayan yan. Grabe ka naman mga dad jokes sa akin. Tito jokes. Okay. Ikaw naman, Hadouken TV, anong pipiliin mo? Eat nothing but dog treats or eat nothing but cat food? Para sa akin, ayoko ng cat food. Kasi, di ba nga, yung cats are known for, yung inside their mind, they're killing you. So, ayoko maging murderer. Kaya, magiging dog lover na lang ako kasi. Magiging human lover na lang ako kasi, di ba? Sabi nila, dogs are man's best friend. So, kung best friend mo yun, kakainin mo rin kinakain niya. Wow, ayan na po yung ating Mema lang. Oh, mema lang. Ayan na po ang ating 70s porn music. Yeah, baby. Oh yeah. And now present our Gamete. Kimochi. Kimochi. At unti-unti kong ipinasok ang aking naguhumindig na kargada. Hindi yan 70s before? Kailan po yan? Nahuli ko yung 70s porn. Kailan po yan? Di nakapagsalita. Nadulas siya. Okay. O ikaw naman Drakir, ano naman ang mo? Ano naman ang opinion mo?
Well, hindi ko alam ang lasa ng mga dog biscuits or cat food. Kaya nagtatanong ko. But I think since biscuit is still biscuit, dog biscuit na lang ang akin. Mas masarap yun kasi sa cat food. Okay. Feeling ko talaga yung cat food parang beef loaf na ewan eh. Baka isda yun kasi cat food eh. Ibig sabihin kung cat food isda agad, grabe. Sabagay, yung aso di man buto. Oo, di man buto yung itsurang buto lang. Itsurang buto lang yun, yung mga dog treats. Anyway, ako din dog treats din ang pipiliin ko. Although, alam ko yung cat food parang may halong isda siya and shit, pero dog treats eh. Okay, dog treats. What? The shit? May shit daw nakasama. Ito ang resulta. Okay? 77. Okay. Grabe ka, pinali mo. Sumagot ako, pare. Baka hindi ka nakinig, ha? Sorry. Hindi ka nakinig, eh. Sorry, ha? Sorry. Okay. So, ito ang Gaping mo to. Salamat. Okay, so ito na yung resulta. 77% agreed that eat nothing but dog treats. 23% eat nothing but cat food. Wow. Okay. Yun yung mga nagiging kriminal. Sa cat food. Ito. Ay, ito maganda. Would you rather cut off your right hand or cut off your left hand? Sige. Okay, sige. Tess, ikaw muna. Well, since right-handed ako, left hand na lang yung iko-cut. Yeah, okay, left hand. Ikaw naman, Hadouken TV? Hello? Kasi gitarista ako eh. Though right-handed ako, gitarista kasi ako eh. Mas makakatugtog pa rin ako ng gitara kapag kaliwa yung gamit ko. So siguro cut off ko na yung right hand ko. Talaga? So left hand ng No. Paano ka mas makakatugtog ng gamit ng kaliwa kung pinutol yung kanan mo? Anong pang strum mo? Hindi mo kailangan ng pang strum, pre. Bibigyan kita ng tutorial minsan yan, pre, para makita mo. Aba. O ikaw naman, Drakir. Ako, nag-iisip ako eh, kasi yung right-handed ako. Well, actually, dalawang kamay ko, pangkain yung left. Yung right. Tatlo yung kamay mo. Yung right hand ko pangkain, yung left hand ko pang sulat. Pero kasi, yung pang-editing, left hand ko, ginagamit ko sa ibang bagay. Hindi, ganito Drakir, para makapag-decide ka, tutulungan kita. Meron akong 4 questions sa'yo para malaman natin kung ano ba yung dominant na kamay mo talaga. Sige, okay? Anong ginagamit mo kapag anong bagay? Depende kung nasan yung bagay. Hey, ako na pa. Ganito lang. Pag gagamit ka ng gunting. Right hand yung ginagamit ko. Pag gagamit ka ng ballpen. Left hand yung ginagamit ko. Kapag magbubukas ka ng pinto, gamit yung susi. Right hand yung ginagamit ko. Right hand ginagamit mo. Kapag nagtitimpla kang kape? Right hand pa rin yung ginagamit ko. Ako kasi tsara. Ay! Pero right hand ang ginagamit mong madalas, pre. Kaya nga, right hand nga yung dominant ko. Pa nagbabalbal ka, anong ginagamit mo? Pre, alam ko ano ginagamit niya. Kaliwang kamay. Kaliwang kamay para pakiramdam niya iba. Parang hindi siya. Sige, ako na lang siguro yung left na lang. Yes, sige, yung left na lang yung puputulin ko sa akin. Kasi kapag yung right ko kasi mas maraming nagagawa eh. Sa mouse, nakapag-type pa rin mag-isa. Nakakasuntok ng malakas kung mayroong kailangan suntukin. Ako din. Ganun din ang rationale ko, okay? Kaliwa na lang ang puputulin kaysa sa yung kanan kasi right-handed din ako at marami akong magagawa. Ngayon, tingnan natin. Survey says 84% cut off your left hand, 16% lang ang nagsabi na right hand. I would say this is due to the fact na mas marami ang mga right-handed kaysa sa left-handed at karamihan malamang ang sumagot dito mga right-handed. Is that a fact? Yeah, that's a fact. Na mas marami ang mga right-handed sa buong mundo kaysa sa left-handed. Okay. All right, so next question. Ito. So, hindi pa lang maraming nangangaliwa. Oo, maraming nangangaliwa.
Simple lang, pero tinamaan ako dun sa joke mo. Ang galing mo, ha? Oo. Test. Mga nangangaliwa daw. Nangangaliwa. Buti na lang di ako nangangaliwa. Doc Tess, kanina pa ako nangangating tanungin sa'yo talaga to eh. Ano yan? Kilala mo po ba si Mike? Sinong Mike? Putang ina, ito nung tayo Test Mike. Ay, grabe. Tito Rick levels talaga to. Akala Akala ko yung Mike na ex ko. Oo, yung ex. May ex siya talaga na Mike. May ex. Oo. Ayun pala. Kaya pala natulala siya. Parang natulala siya sa tanong ko eh. Sinong Mike? Diyos ko. Diba, hindi naman niya kayo naiintindihan eh. Okay. Hi, Mike. Okay. I won't understand. Okay. Kinakaintindi Tagalog. Ito naman ang tanong. Ito, malupit na tanong. Would you rather sleep on an amazingly comfortable bed that someone died in, or sleep in a bed of nails? Yung una na lang. Ikaw, Tess. Bed of roses. Yung una, so matutulog ka sa kama na kung saan may namatay na. Bakit? As long as wala na siya ron. Well, I'm assuming... Diba? Sa mag-die ka nila. I assume. Ko lang bakit. Natuwa ko doon ah. Sense, wala na siya siguro doon, diba? At saka sana pinalitan na yung bedsheet, di ba? Oo, yun naman, pinalitan na yung bedsheet. Kasi di ba, as far as I know, kapag namatay ang tao, lahat ng bodily fluids lalabas na yan eh. So natural, palitan naman nila yung bedsheet, di ba? Oo. Kaya nga, yun lang yung condition. Even if someone died on it, I don't care. As long as wala na siya doon, and it's clean. Oo, tama. O ikaw naman Will? Sino si Will? Si Papa Will. Si Dashavich. Ay, Peter Jan Flores. Ako rin, siyempre doon ako sa very comfortable na nahigaan. Kahit may namatay, kahit katabi ko pa yun doon eh. Subukan mo humiga sa mga pakuan. Oo nga naman. Tama, good rationale. At ikaw naman Drakir? Bed of roses yan eh. I wanna lay you down. Nice song. Yung utak ko nagdadalawang isip sa kung sa bed of nails o sa kasi hindi naman ewan ko lang naniniwala kayo sa spiritual stuff pero hindi naman spiritual, ghostly stuff, creepy stuff gano'n. Kasi ako nakakaramdam ako ng kakalaro mo ng araya yan, pre. Ayokong humiga sa bed na may namatay. Pero masakit din naman humiga sa bed na may pako. Ikaw naman mamamatay, pre. Ako naman yung mamamatay. Oo, ikaw naman mamumulto, gano'n. Ako na lang yung higa dun sa bed na namatay, pipikit na lang ako, tapos magcha-chant ako ng ang na. Sulakin. So maskidot. Moko. Ay, nako, mga kalibugan nyo. Anyway, okay, ako naman dito sa yun, ganun din, yung parehas kay Tess, as long as papalitan yung bedsheet or lalabhan yung bedsheet, di ba? Okay lang. Okay, wala naman akong Pag si Jopet nagsasabi ng bedsheet. Parang shit. Parang shit. Bedsheet. Okay, bedsheet. It's a long E. Long parang E. Beach tsaka beach. Beach. Tama. Kashmiasa, how about that? Kashmiasa. Okay. All right. So for the last so tingnan natin what the survey say. Ayun, maraming gustong matulog doon sa comfortable bed na may namatay na. Syempre naman, Diyos ko. Okay. And then next. Okay, ito last question. Okay. Would you rather be known as a drug dealer or be known as a liar? Naku, matotokhang tayo niyan. Matotokhang tayo eh. May surveillance dito sa amin eh. Oo, taga Davao ka pa naman, di ba? Oh. Ayun, yan ang mga pulis. Ayun na mga pulis. Drakir! Sumuko ka na! Napapaligiran ka na namin! Men!
tinatago. Nakaubad po ako. Simulan mo na magdasal. Sal. Okay. So, nakuha mo pang umiti. Te. Wala akong pake. Okay. Alright. Anyway, ayan. So, anong niyo doon? So, anong take niyo doon? Ikaw, Tess. Ano yung tanong? Okay, ulitin ko yung tanong. Drug dealer o liar? Okay, drug dealer o liar? O ikaw, drug dealer o liar? Liar. Bakit? I'm a liar. Are you liar? I'm a liar. Everybody lies. Oh, naman. Everybody Saka lies. Akala ko. yung naman natin liar eh. Amalaya? Amalaya. Ang tanong doon, meron naman kasing dalawang drug dealer. Illegal drug tsaka legal drug dealer. Inunahan mo na naman ako, hayop ka. Pangalawa ko ha. Pangatlo ka ha. Inang babahanat ko. Drug dealer pagka legal. Hindi, pharmacist na. Oo. Pero syempre pharmacist yung term doon. Pero kung ikaw yung nagdi-deal nung kung word on the kung salitang kalye o word on the street, drug dealer ka pa rin. Dealer pa rin yun, tawag doon kasi nagdi-deal ka pa rin. Ikaw nagbebenta ng drugs. No, not really. Dinidispense mo lang yung gamot. Drug dispenser tayo, drug dispenser. So, para kang glorified vending machine, ganun. Ganun lang. May drug So, kasi you need a prescription from the doctor para ma-dispense nila kung anong gamot. They cannot dispense it without prescription. Tama. Yung mga over-the-counter Then, di sila pa rin dealer. So, hindi pa rin sila dealer, tama. So, hindi invalid yung yung point mo, Drakir. Invalid yung point ko. Oo. So, yung pala, kapag mababa pa lang, deal pa lang siya. Kapag medyo mataas na dealer, tapos yung pinakamataas, dealest. Di ba isda yun? Naka-Hadouken nakakailang ka na, ha? Grabe, kung merong swear jar, dapat meron kayo yung corny jar. Oo nga Dealest to. Dapat nagbigay ng bang 50 pesos kada corny jar. Tatahimik ako pag ganun. Ang yaman nyo na siguro noon. Oo. May paano na tayo sa ating foundation. Oo. Ganun na lang gawin nyo kasi may foundation kayo, di ba? Oo. Ilang scholar na mapapaaral. Ilang scholar na mapapaaral natin doon, di ba? Sa foundation natin. 50 pesos kada corny na joke. Okay. So makakapagpaaral na tayo na ng ilan pa, di ba? Makakapagpatayo na tayo ng building. Ay, Doc, ba't nga pala building tawag doon? Built na yun. Ay, na naman. Another 50 pesos. Alright. Bigyan ng 50, kulay pula. Nako po, Yamete Unichan. Okay, so anyway, ikaw. Sasagot si Jack. Sumagot ka na eh. Yun sa drug dealer mo eh. Pero liar ang gusto ko. Liar ang pinipili. Mas gugustuhin yung liar kasi sa maging drug dealer. Kasi nga matutukhang nga ako dito. Oo, taga Davao ka pa naman eh. Mainit ka sa tukhang dyan eh, di ba? Okay. So anyway, tingnan natin kung ano yung sagot ng mga tao. Be known as a liar din ang sagot ko. Holy shit, ito medyo kakaiba yung resulta. 57% will be known as a drug dealer. 43% be known as a liar. Wow. Pero nandun pa rin sa thin line ng nasa gitna. Pero ako gusto ko pa rin talaga maging liar. Kasi panaapi. Lawyers are liars. Tama ba? Mismo. Siyang tunay. Tulad ng pumapagaspas na tilapia. Alam niyo yan, kami lang yata ni Tessa kaintindi na yung pumapagaspas sa tilapia. Share kaya yung pumapagaspas na tilapiyang pumapagaspas. Ang aking matris ay tilapyang pumapagaspas. Tipong ganda. Ay, parang alam ko na yan, ha? Ikaw, Pet, since sa pag-usapan natin yung tilapia, anong tilapia ang gusto mo? Ihaw? Ha? Ikaw, doktora, anong tilapia ang gusto mo? Inihaw. Ikaw, din. Ikaw, Drakir.
Gusto ko yung mahaba na tilapia. Ako rin, ako kahit anong luto, basta gusto ko yung mapapagod yung bibig ko. Kaya nga tilapia. I see what you did there. Ay, nako, puta ka, kornihang. Alam niyo bang Bisaya? Bisaya ng ano? Talaga? Oo. Oo. Ay, pre, meron akong bagong nalaman, pre. May bago na palang tawag sa mga tomboy. Di ba nung nakaraang episode, ang tawag sa kanila ay Spider-Man? Oo. Ngayon, iba na. Nag-evolve agad. Lulu. Ha? Lulu. Kasi, Lulu! Lulu! Mabilis yun ah. Anak ng putang ilang. Anak na talk one joke yan. Primera, segunda, tercera, maximum overdrive. Anak ng patola. Ay, ito. Speaking of tanong, ito, since akala ko yun yung last na question. May mga humabol na tanong dito sa ni Tess, sa status niya. What's the score between you and Mr. Comic Guy? Hindi, sa benefit ng mga kaibigan nating nakikinig, di ba? Ayan, kay mga kaibigan namin ni Tess. Anong score sa inyo ni Mr. Comic Guy? Ha? Ni Mr. What's the score between you and and alam mo na si Wonderful Adventures, si Adventure ano yung pangalan ng comics niya? Adventure Finders, di ba? What's the score? Alam niya ito, sirang pupuntahan ko to sa Makati City Hall eh. Makakakita na ba kami ng character doon sa kanyang comic series ng na isang doktora na foodie na mahilig mag-drawing? I don't think I'm the one to answer that question. Uzu! Hindi naman ako gumagawa ng comics eh. Uzu! Pero anong score? Nakascore na ba yun ang tanong mo? O anong score sa kanila? Hindi naman madumi isip ko. Anong lagay? Ano man lagay natin? Hindi mapalagay. Hindi mailagay. Mukhang alam ko na. Merong isa dito, would you rather question. Merong would you rather question dito. Tanong mula kay Florante Arcilla III. Kilala niyo ko sino yun? Would you rather ma-rape ka ng 100 na Arabo o ipasok sa puwet mo ang dalawang saging pero si B1 at si B2 ang ina. Oy, rape jokes are not funny ha. Hoy, rape jokes are not funny. Hoy, rape jokes are not funny ha. Gaganang Hindi rape jokes yun, question yun eh. Kay B1, B2 ako natawa, hindi sa rape joke. Anak ng patola naman, oo. Anyway. So, yun may isa pang tanong. Last na to, mula kay Santi Bolaños. Pag pogi ba, automatic na gwapo na din? No. Tess, ikaw gusto ko... Pag pogi daw ba, automatic gwapo na din? Tess, ikaw gusto ko sumagot niyan. Pag pogi na ba, automatic gwapo na din ba? Hindi. Ay, kawawa si Sen. Ay, kawawa si Sen. Ano po yung mga degree niyan? Ano mga degree niyan? Kasi yung pogi, usually nagfi-feeling lang yon. Yung gwapo, yun talaga yung good looking. Paano yung cute? Cute? Yung cute. Pero not necessarily good looking. Pero chinecheck ko yung yung mismong account ni Santi Bolaños. Meron siya isang tanong dito. Should I make the eternity? Uy! Wars 2 yun. It's a weapon sa Guild Wars 2. Sa Guild Wars. Gamer. Oy, hindi. Shout out lang kay Senpai Santi. Kung tulad niya in-explain ko sa pilot episode natin. So, Senpai Santi ang aking technical advisor. Nagsisimula pa lang ako sa YouTube. So, pag siya yung nagturo sa akin paano gumamit ng OBS, ng Shadowplay. At the same time, ano yung dapat yung specs sa PC. So, shout out sa'yo, Senpai. Diba? Shout out, Senpai. Yamete, Senpai. Yamete, kimochi. My hips are moving on their own. Anyway, yan.
Ay, Diyos ka, Diyos ka. Grabe, extended. Extended na Parang may emphysema. Anyway, ayun nga. So yun lang. So I guess that's all the questions that we have for today's show. So again, maraming salamat Doktora, bago natin pakawalan si Doktora, meron tayong challenge sa kanya, pero bago 'yon, meron muna ako sa kanyang tinatawag natin na Fast Talk with Aduken TV. Ayun. So, Doktora, ready ka na ba? Okay, sige, go. So, cats or dogs? Dogs. Car, motorcycle? Car. Name the sexiest man. Neil deGrasse Tyson. Green or blue? Green. Last thing you did today? Work on my laptop. Your most treasured possession? Hamlet. Yung aso niya. If you would be a hero for a day, who are you? Deadpool. Whoa! What are your plans? What? What? Where will diamonds or pearls? Pearl. And lastly, handsome or intelligent? Intelligent. So, thank you po for answering those questions. Pabati na ako. Sige, bati po, go. Bumati ka na po. Yes, happy birthday to my friend, si Pierre. Hindi ko na sabihin ko ilang taon ka na. Happy birthday, Pierre. Happy birthday, Pierre. Happy Yes, birthday. si Tito Pierre. Happy birthday. Anyway, so, Hindi Doctor... naman natin bibigyan ng challenge. Challenge. Sige. Anong challenge na? Initiation natin bago tayo. Initiation. Oo. Para mapapasama ka sa order of walang KWK, di ba? Order walang kwenta. Okay. Walang kwentang order. Disorder yun, pre. Kaya Okay. So anyway, ito nang sige, ito yung initiation. So kailangan may bibigkasin mo to. Okay, this is ito yung wikang alam mo na yata to nung pag nagkainuman tayo tinuro ko sa iyo to yung Hindi ko na maalala yan. Sige ito. Ako may inuman. Sige ito. So bigkas repeat after me parang kumbaga ESL class lang to. Okay. Sige. Asapuke. Yung palang panalo ka na Ano? Asapuke. Asapuke. What? Ayan. Dapat pati tone. Hindi, Asapuke. Asapuke. Ingbola. Ingbola. King Lalam. King Lalam. Ning Tete. Ning Tete. Ning Tete. Okay, again. Asapuke. Asapuke. Ingbola. Ingbola. King Lalam. King Lalam. Ning Tete. Ano? Ning Tete. Ning Tete. Okay. So, buggasin natin yung buong sentence ng buo. Asapuke, Ingbola, King Lalam, Ning Tete. Ang haba na yan. Okay. Gitna mo muna, pre. Kasi, Asapuke, Ingbola. Asapuke, Ingbola. King Lalam, Ning Tete. Ning Tete. Okay. Sige. Sige. Asapuke, Ingbola. Asapuke, Ingbola. Ingbola. King Lalam. Asapuke, Ingbola. King Lalam, Ning Tete. Ning Tete. Okay, sa test, sa palagay mo, anong ibig sabihin ng binigkas mong sentence? Wala. Lats. Anyway, ang ibig sabihin ng test, for your information, is nasaluko ang bola sa ilalim ng tulay. Kapampangan siya. Kapampangan. Oh, Kapampangan. Oo, Kapampangan. Kapampangan. Dapat pala nagtanong na lang ako sa...
Kapampangan. Kapampangan po yun, Kapampangan. Anyway, so, yun. So, wala na po ba kayong babatiin, Tess? Wala. Okay then. So anyway, Tess, maraming salamat sa pagpayag na mag-guest dito sa aming show. Alam ko bukas meron ka pang duty at then you went on later you will have you will be on a duty. So maraming salamat, Tess. And kayo guys, may mga babatiin pa ba kayo bago tayo magpaalam sa lahat? Well, salamat sa sa panonood sa aming kalokohang kwentong walang kwenta na podcast. Tsaka yung giveaway ko nga pala para sa sa Steam Wallet code. Ayun, Tess, sali ka sa Steam Wallet. Ayun, may giveaway kay si Drakir. I-share ko sa iyo mamaya yung niya. Ongoing pa rin po yung Steam Wallet code giveaway. Matatapos po siya ngayong February 28, so avail na kayo habang andyan pa. At huwag yung kalimutan na gawin din yung hidden giveaway kasi mas malaki pa yung premyo nun kaysa sa normal giveaway. Okay. And by the way guys, kung kayo ay interesado sa mga live stream ko, mangyaring just tune in or subscribe to my channel, and every mga approximately 11:30 to 12 nagkakaroon ako ng live stream Astroneer, and so you can log in and chat with me. Habang umiinom ng beer, oo, ganyan. At habang habang nagmamakaawang mag-donate sa inyo, di ba? Okay, joke lang. So anyway, ikaw, Hadouken TV, may babatiin ka? May ipropromote ka? Ayun lang, abangan lang nila next week. Mapaplansya na namin to ni Sir Edmond. Yung magiging discount codes na ibibigay sa mga listeners natin sa mga items ng Technagent. Nice. So, yun lang. Maging doktora. Yan, kung alam nyo madaling maging doktora, think again. This has been Hadouken TV. Subscribe, like, share. Out. Okay. Once again, guys, Drakir here. And I will see you in the next podcast. Okay, and like I've said again and again, comrades, if you like this podcast, just hit the like button. If you got any questions, just let us know on the comments below. This is Comrade Jopet23, and I'll see you on the next episode. Bye bye. Okay, and our last song is from Super Jang Jang. Pamaganito, Picture on the Wall. Sana magustuhan nyo, Super Jang Jang, more power. Salamat, Doctor. Salamat. Salamat po. Okay, bye. Bye. Sorry, I was talking to someone. You're closing na, no? Okay. This is Kwentong Walang Kwenta, Kwentong Walang Kwenta now signing off.